Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay September 5, 2024, araw ng Huwebes. Dahil panahon na naman ng tag-ulan at sunod-sunod na bagyo ang kakarapin ng ating bansa, gaya na lamang noong tumama ang bagyong Karina noong July na pinalakas pa ng habagat dito sa Metro Manila at ilang panig ng bansa at ngayon naman itong bagyong Enteng. Kung kaya di maiwasan na may pagbaha sa ilang lugar at dahil dyan pinangagambahan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Nariyan din ang dengue na walang pinipiling panahon dahil ito ay year-round na kung ituring. Alamin natin ang PhilHealth coverage para sa leptospirosis at dengue at syempre ang panibagong benepisyo para sa outpatient therapeutic care o OTC for severe acute malnutrition o SAM para sa mga batang may edad 60 months pababa o 5 taon pababa. Para mapaghatid ng mainit na balita tungkol sa iyong benepisyo pangkalusugan, ay makakasama natin ngayon ang nagbabalik na spokesperson ng PhilHealth, Dr. Israel Francis A. Pargas, na siya rin ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector. Welcome back po, Doc Ish! Ayan na. Ayan na, Doc Ish. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Dr. Ong. Welcome po. Welcome back po, Doc Ish. The-miss ka namin. Hi, thank you. Thank you. Thank you very much. Good morning to all your viewers and all your listeners. Kaya po, at syempre po, lagi pong mga nakikinig po sa radyo, yung mga nanonood po sa Facebook, YouTube, ayan na po si Doc Ish. At syempre, pag-uusapan po natin ngayon, at dahil ngayon ay panahon talaga ng tag-ulan, pagbaha. So, simula pa ng Enero o January 1st, 2024 hanggang August 3, ang kabuuan bilang ng mga naitalang kaso ng leptospirosis dito sa bansa ay nasa 2,115 na ayon sa Department of Health. Ano po ba ang sintomas nito at paano ito maagapan na hindi tuluyan lumala? Well, unang-una, Dr. Ong, kinakailangan na meron tayong history ng paglusong or yung pagpunta natin sa baha. Kasi yung pong ating leptospira na bacteria ay pumapasok sa loob ng ating katawan kung tayo ay merong mga sugat or kahit yung pong mga mucus natin na na-expose sa tubig na kung saan meron pong mga bacteria na leptospira na nanggagaling sa ihi ng daga. So, ano yung mga nauunang karamdaman or simptomas na nakikita natin dito? Well, unang-una ay pagkakaroon ng paglalagnat, panghihina ng katawan. Kaya lang, kung hindi, para kasi itong regular na trangkaso, pero kung hindi po natin makukuha sa history na meron siyang paglusong sa baha, baka ma-miss natin
at mauwi na ito sa isang komplikadong leptospirosis na kung saan naninilaw na tayo o kaya po ay hindi na tayo makaihi kasi tinatamaan na yung ating kidney or yung ating bato, paninilaw dahil tinamaan na yung ating liver, or kahit po kung umaakyat na yung bacteria sa ating brain or sa ating utak, ay medyo iba na po ang dating ng ating pag-iisip or nagkakaroon na tayo ng mga infeksyon sa ating brain and all. Ganyan po ba siya gagrabe? Yes. Actually, may pagkakataon na maaaring makamatay ito. May pagkakataon na kung talagang magiging komplikado, ay kailangang i-dialysis yung ating mga pasyente. Kasi hindi na sila makaihi or hindi na sila naapektuhan na yung kanilang pag-ihi at hindi na mailabas ito. So, kailangan ng temporary dialysis or again, kung ito naman ay pumupunta sa ating liver, ay nagkakaroon ng paninilaw. Meron din pagkakataon na pwedeng sa lungs siya pumunta. Kaya pala, kasi meron akong ni-refer na pasyente na sabing hinang-hina daw at yung nga daw na ang hinala may leptospirosis. Tapos syempre yung for sure kilala po din yung best friend ko na si Dr. Robert C. Tapos sabi niya, delikado yan, nakakamatay yan. Sabi ko, ganun? Tapos sabi niya, Yes. hindi biro yan, sakit na yan. Oo, kung hindi natin ito maagapan, at yun na nga, ang pinaka-importante nga rin, Doktora Ong, is kapag tayo nagpa-check up, ay kailangan nating mabanggit na tayo ay lumusong sa baha, kasi kung hindi po natin, baka ma-miss out yung diagnosis ng leptospirosis. Oo, at so ito sa mga nakikinig at mga nanonood sa atin, lalo na yung may mga diabetic foot o yung mga diabetic na pasyente. Yes. Kasi tendency mga paa nila, manhid sila eh. So hindi nila alam na baka may sugat sila. Tapos, hindi natin sila masisi ng area nila ay nagbaha. So pagkalusong nila, pagbaba ng tubig, ito po ba dapat pwede na po ba silang magpatingin na kagad sa doktor o hintay pa na may symptoms na nakaroon sila ng fever? Oo, pwede nang magpatingin, especially nga kung meron tayong ganong sugat or maaaring pasukan ng bakterya. Pero hindi lang ito sa mga sugat kasi alam mo may mga bata, 'di ba, na halos naliligo sa baha. So pwede rin silang makainom ng tubig baha na merong leptospira or yung pong tumama sa kanilang mga mata na tubig baha na merong leptospira. So maaaring din po yan. So napakahalaga na kung merong ganong history ay magpatingin ka agad para makabigyan din tayo ng tinatawag na prophylactic antibiotic na pwede nating mainom para hindi po magtuloy-tuloy yung sa komplikadong leptospirosis. So yun na hindi nila alam. Siguro akala nila, ay wala na ako sugat eh. So okay lang ako lumangoy dyan, maglaro sa tubig. So hindi nila naiisip na kung sakali hindi maiwasan, mainom nila o pumasok sa mata o sa tenga, ay delikado din. Yes, oo. And also, Dr. Ong, alam natin na ang mga leptospira ay dala ng ihi ng daga. So hindi rin kinakailangan na may baha. Kasi kung talagang hindi malinis ang ating paligid at maraming daga sa ating paligid, maaari pa rin tayo magkaroon ng leptospirosis na tinatawag. Yun nga lang, kapag may baha, mas madali yung pagkalat kasi umaagos yung tubig eh. So kung nandoon tayo, mas madaling nating makukuha siya. Tapos isa pa rin pinangagambahan ay ang patuloy na palaganap ng dengue. Sa kahit anong season, summer or rainy season, ay nariyan na ang dengue. Sa katunayan ay may 150,354 dengue cases ang naiulat mula January 1st hanggang August 10, 2024. Ayon sa nakalap ng datos ng DOH. Ito ay 39% mas mataas kaysa sa 7,953 kaso sa panahon noong 2023. Ano naman ang sintomas nito at paano din maiwasan ang biktima na sakit sa dengue? Well, unang-una yung dengue,
Doktora Ong, para din siyang nagsisimula na parang trangkaso din lang. Una-una, naglalagnat ang mga pasyente, tapos after 3 days, parang mawawala siya, tapos biglang magkakaroon na naman nung tinatawag na lagnat, no? Tapos syempre, may konting ubo, may konting sipon, tapos pwedeng magkaroon ng pananakit ng tiyan, or yung pong pagkahalimbawa ito ay medyo nagiging severe type of dengue na ay nagkakaroon na ng tinatawag na pagdurugo or bleeding. Yung pong bleeding ay pwedeng mangyari sa kung saan man, sa tiyan, or bleeding sa ilong, or pwedeng pong sa pagdudumi na kung saan kinakailangan na talaga nating ma-ospital. Alam mo ba na sa ngayon, for 2024, ang PhilHealth ay nakakapagbayad na ng around 1 billion pesos para sa laki dengue na. pa lamang. So ganun na rin kalaki ang talagang kaso ng dengue kasi unang-una, 'di ba, yung mosquito na nagdadala ng dengue ay naninirahan dun sa mga stagnant waters. Ngayon, 'di ba, ang daming tag-ulan. So, maraming naiipon na tubig sa ating mga gulong, sa ating mga receptacles, sa ating mga bote na maaaring pagtirahan ng mga mosquito na nagdadala ng dengue. Kaya talagang mataas na mataas ngayon ang tsansa na magkakaroon ng dengue ang ating mga kababayan. At ako mismo napapatunay na talagang maraming nakakaroon sakit ng dengue kasi maraming lumalapit din sa akin na humihingi ng dugo, lalo na yung sa platelet. Yan ang pinakamahirap Correct. ngayon, na pahirapan na ngayon na kasi marami po kami mga partner hospital, ang Serving Hearts Charity Incorporated, kung saan isa po ako sa founder, na gusto ko matulungan, pero sa dami ng nakakasakit ng dengue, mahirap talaga. Kaya sabi ko, kaya kailangan maging maingat po. Dahil itong sakit na to, kahit na may pera po kayo, kung wala naman kayong dugo makukuha, wala kayong donor, talaga nakakatakot po. Tama ka kasi pag dumating na yung severe, yung hemorrhagic dengue, na kinakailangan na yung blood and blood products, so mahihirapan talaga tayong kumuha because probably yung mga dugo sa ibang lugar ay hindi naman ganun kaagad ka-available. Pero talagang ang susi dito, Doktora Ong, is kalinisan. Kasi una, yung Leptospira, ang pinanggagalingan niya dahil madumi yung ating environment. Yung dengue, ganun din. Kung maraming mga nagtambak na tubig sa ating kapaligiran at hindi natin nililinis, ay maaaring pagtirahan ng mga mosquito. So talagang ang kinakailangan natin ay matuto tayo na maglinis ng ating kapaligiran. Aside from dapat maging malinis ang kapaligiran, kasi ina-advise ko na huwag muna magsusuot ng mga shorts muna sa panahon ngayon. Well, tama rin naman yon. Kasi una, dahil yung mga lamok, nangangagat siya. So kung hindi to tayo naka-shorts or hindi exposed yung ating mga skin, ay maaaring maiwasan yung pagkakaroon ng dengue. Ganon din yung sa Leptospira. Kaya po palagian na sinasabi natin na kung hindi maiiwasan na tumubog sa tubig or dumaan sa baha, kailangan tayo nakabota or nakaroon tayo ng mahabang pantalon para kahit papaano ay hindi diretso sa ating skin yung mga tubig na dumadaloy. Tama po naman yon. Sakali naman ma-hospital, sanhi ng leptospirosis o sabi natin dengue, ano naman ang katumbas ng benepisyo makukuha ng miyembro o yung dependent nito? Well, pag halimbawa leptospirosis, dun sa ating regular na leptospirosis, ang ating pakete sa ngayon ay around 14,000. Pero kung ikaw ay na-confine ng leptospirosis dahil ikaw ay may komplikasyon na, halimbawa kinakailangan mo ng mag-dialysis, so yung pong dialysis na yon may ibang bayad pa rin. I think that's around 3,300. Kung halimbawa ikaw naman ay na-confine because of a complication ng leptospirosis dahil meron ka ng respiratory failure, so ibang pakete po yung babayadan natin doon. Para naman po sa dengue, ang atin pong dengue mild o yung dengue fever pa lamang, ang atin pong pakete na binabayadan dyan is around 10,000, 13,000 pala. At yun pong severe or hemorrhagic sa ngayon ay 16,000.
At nabanggit po ninyo, Doc, is kapag minsan, kapag ito nakakaroon ng mga komplikasyon. So, kaya sabihin natin na meron siyang iba-ibang komplikasyon, ang deduction po ba ng ospital ay mamimili lang siya ng isa kung ano ang pinakamataas? Yes po. Kung ano po, sa ngayon po, ganun po yung ating rule. Kung ano yung pinakamataas or pinakamaraming treatment or pinakamaraming kinakailangang paggamutan, yun po yung ating mababayadan. Kasi meron pa nag-message sa akin noon na leptospirosis daw siya at talaga nakalagay final diagnosis ay leptospirosis pero hindi daw siya nabigyan siya ng PhilHealth benefits. So, ni-refer ko na siya sa ating sa PhilHealth branch natin. Apo. So, sa mga nakikinig, baka hindi nila alam na ang PhilHealth ay merong ganong klaseng benepisyo. Yes, yes. Kaya nagpapasalamat din naman po tayo sa mga katulad ninyo, sa ating mga media people at sa mga ganitong klaseng programa kasi natutulungan tayo na maipaalam yung mga impormasyon sa ating mga miyembro. Again po, lagi ko sinasabi, Doc, is sabi ko sa mga doktor mismo din o kaya sa mga kaibigan ko, kapag sino sa inyo na-admit sa hospital at wala kayong nakuhang benepisyo, magsumbong kayo sa akin. Correct. Ako tatawag mismo sa ospital. Yes, yes. Tama po at nagpapasalamat kami sa inyo, Doktora Ong, sa inyong patuloy na pagsuporta at sa patuloy na pagpapaalam ng mga impormasyon tungkol sa PhilHealth. Kasi para sa akin, ang daming magagandang benepisyo ang PhilHealth, hindi lang alam ng mga miyembro. At the same time naman, ako naman ay naawa din ako sa pasyente o sabihin natin sa magulang, tatak na sila ng gastusin, malaking bagay pa rin yung meron PhilHealth deduction. Tama po, Doktora. Kasi we have around 110 million Filipino people. At lahat po yan ay miyembro ng PhilHealth. So, medyo mahirap and it's really a challenge for PhilHealth to inform everyone. At makarating sa kanila kung ano yung mga tamang kaalaman tungkol sa PhilHealth, lalong-lalo na nga yung mga benepisyo. So thank you really very much to our media friends like you for helping us inform our kababayans about the PhilHealth benefits. Alam mo to, Doc, hindi ko lang alam kung nabalitaan mo na nakasakit po ako ng more than 2 weeks. Nakaroon po ako ng shingles. Noong time na yun, sinabi sa akin na naku, masakit yan. Tapos kailangan naka-isolate ka sa kwarto. Alam mo, Doc, ang unang reaction ko, paano na ako makatulong sa tao? Iniisip ko ang iba sa sarili ko. Tapos sabi ko naman, total, high-tech naman tayo ngayon, meron naman cellphone, at na-forward ko, na itutulog ko po naman, natatawagan ko naman. Kaya sabi ko, ang hirap po talaga magkaroon ng sakit ng shingles. Since napag-usapan itong shingles, meron pang benefits para dyan? Ang shingles kasi sa ngayon is an outpatient. Kailangan mo ng isolation. So if ever ma-admit ka, yes, meron po tayo. Kaya lang, as an outpatient, wala po tayong benefit for that right now. Ako naman ay muntik na ma-admit. Kasi sa severe pain talaga, 24/7 focus. Yes, imagine medyo masakit nga yan. More than almost 2 weeks, talagang 24 hours, ang sakit ko talaga, yung buong ngayon kalating ulo ko ba, ang tama ko dito, half na to, at ang isa pa, sinabi daw na baka mabulak pa raw ang isang mata ko. So talagang parang sabi ko, paano yan pagka nabulak ako? Paano nang, lagi nasa isip ko para sa iba, hindi sa aking sarili. Sabi ko, paano na ako makakatulong sa ating, sa mga nangangailangan ng tulong na lagi ako nandun na nag-a-assist. Oo, pero thank God, you're okay now. Okay na, may kunting bakat. Kaya nakasalamin ako ngayon para ma-cover lang. Okay. Pero sana wala nang sakit. Yes po. At ano ang dapat tandaan upang maka-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth? Kasi sa ilalim ng Universal Healthcare Law, makakagamit ba kahit hindi pa miyembro o di kaya hindi aktibo ang membership, then nahinto ang pagbabayad nila. Ito ang pinaka-importanting tanong na to.
Yes, Doktora Ang, well, alam naman po natin under the Republic Act 11223 or Universal Healthcare Act, ginawa na pong bawat Pilipino ay miyembro. Mm-mm. At pangalawa, doon po sa pagiging miyembro natin ay binibigyan po tayo ng karapatan ng immediate eligibility to all the benefits. So, dapat po ang isang Pilipino pag na-ospital ay dapat makakakuha ng benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, kung sila ay hindi pa register, ire-register po sila nung panahon ng pagkaka-ospital nila at paglabas nila, dapat makakuha ng benepisyo ng PhilHealth. Hindi rin po dahilan kung halimbawa kayo ay dating naguhulog tapos napatigil yung paghuhulog para hindi makakuha ng benepisyo ng PhilHealth. So kinakailangan po na mabibigyan ang bawat Pilipino ng benepisyo ng PhilHealth because yan po ang naaayon sa batas. Kung sakali nabanggit po ninyo, Doc Ish, kung hindi pa siya registered sa PhilHealth, kailan po ba niya pumunta sa LIO o meron pong PhilCare sa loob ng ospital? Well, meron po tayo. Una, pwede pong online magpa-register sila. Pangalawa, pwede pong sa aming LIO offices. Pangatlo, pwede pong sa ospital din mismo magpa-register. Ang kinakailangan lamang naman po is mag-fill up ng tinatawag na PhilHealth Member Registration Form at yun po ay i-register na sa atin at once na-register, sila po ay nasa database na natin. Agad-agad po ba makukuha? Yes, agad-agad po yun ay makukuha. Katulad po sa ospital, meron po tayong mga tinatawag na P-cares na maaaring tumulong sa kanila. Doon naman po sa aming mga opisina, syempre ay mas mabilis kasi agad-agad nilang makukuha yung mga dokumento. At yung online, ganun din naman po. Sa mga ano naman, kasi meron ako na-encounter na meron lang ako sinasamahan na pasyente for kumbaga for minor surgery. Tapos meron akong nandun lang ako sa tabi. Tapos siya isang Pilipina. Tapos ang sabi daw sa kanya, wala siyang hulog o kulang sa hulog. So hindi siya nabigyan ng sinabihan na wala siyang makukuha benefits. Ako naman, alam mo naman, sabi nung kasama ko, ikaw, napaka-chismosa mo. Sabi ko, oy, Pilipina ka. You're entitled. May karapatan ka. Sabihin mo, pwede ka maka-avail ng PhilHealth deduction kasi for minor surgery siya. Kaso natakot nagmamadali na kaming umalis. Kaya hindi ko na siya nasamahan. Kaya sa mga nakikinig at mga nanonood, alamin po ninyo ano ang pwedeng ninyong ma-avail. Lalo na kapag kayo ay biglaan na sabihin na kailan kayo operahan at talagang wala kayong hulog, ngayon ang PhilHealth nandun, talaga tutulong sa mga ganong klaseng cases, yung biglaan na kahit wala kang hulog, wala ka sa hulog, labanan po ninyo yung karapatan. Dahil ngayon talaga nandyan ang PhilHealth. Yes, Dr. Ong, and kung magkakaroon pa rin ng mga pagkakataon or tsansa na ganyan, pwede po silang tumawag sa atin sa PhilHealth para po maipaalam kaagad yung mga ganyang bagay at matawagan din natin yung mga ospital na hindi nagbibigay ng benepisyo sa PhilHealth. Meron po tayong trunk line na pwede nilang tawagan sa ating Action Center at 028-662-2588. Or pwede nga po, gaya ng nabanggit nyo, pwede po kayo ang tawagan at yan po ay makakarating kaagad-agad sa amin. Yes po. Pag ako tinawagan nyo, mag-message nyo sa akin, action agad. Yes, opo. Kaya nga po, sana yung ating mga miyembro na hindi nakakakuha ng benepisyo for other reasons at all, ipaalam nyo rin po sa amin kasi baka magagawan po natin ng paraan dahil nga po ang sinasabi ng batas ay dapat makakuha or merong immediate eligibility ang every member to all the benefits of PhilHealth. Dokis, kapag ka-foreign national na nagmembro sila, tapos nagkaroon ng kulang, hindi sila kasama dyan? Yun pong ating mga foreigners, meron po tayong ibang proseso para sa kanila, especially alam mo yung mga foreigners na nagre-retire dito.
So meron po tayong sariling membership para sa kanila, or halimbawa may mga foreigners na dito po sila na-empleyado or na-employ, kung meron po mga benepisyo or kung meron po silang mga hulog sa premium contribution nila, ay makakakuha po sila ng benefit. Because remember, Dr. Ong, yung ating pong universal healthcare is for all Filipinos. Paano So para kung po may kulang? sa ating mga foreigners, kinakailangan po na sila ay kompletong bayad at sila po ay talagang naka-register sa atin. At anong nakaraang buwan ng Agosto ay nailathala sa Pahayagan Manila Bulletin ang tungkol sa PhilHealth Circular number 2024-017. Ano po ba nilalaman ang nasabing circular? Opo. Ito naman po yung ating pulisiya para sa pagbibigay ng benepisyo para sa ating mga kabataan na merong severe acute malnutrition. Ito pong circular na ito ay para sa ating mga kabataan na 60 months old and below or 5 years old and below. Na meron pong severe acute malnutrition. Ito pong ating pakete na ito ay dalawang klaseng pakete. Yun pong mga kabataan na mas bata ay makakakuha ng around 7,500 as a package. At yun naman pong below 60 months old or yun pong ating less than 5 years old ay makakakuha ng around 17,500 as a benefit package para po sa treatment ng severe acute malnutrition. Anong qualification? Dapat ba pupunta sila sa mga health center? Meron po tayong mga ina-accredit na RHUs, meron din pong mga city health offices, meron din pong provincial health offices, at yun pong ating consulta providers. Ang kinakailangan lamang po ay sa mga facilities na ito ay meron pong trained personnel para po doon sa tinatawag na PMAM or yun pong Integrated Management for Acute Malnutrition. So doon po natin ibinibigay itong mga beneficial po na ito. Pag sinabi mo acute malnutrition, at makikita mo ba as in balat buto na? Hindi naman, pero may sukatan po tayo ng tinatawag na wasting, no, na tinatawag natin, or yun pong ratio from weight to height or weight to length. So meron po tayong sukatan para dyan, at ganun din po kung meron pong mga senyales, katulad po nung tinatawag na parang pamamanas, or yung pong tinatawag na edema. Kung meron pong mga ganon na senyales ang mga kabataan natin, sila po yung maaaring mag-qualify for a severe acute malnutrition. Ano po ang nag-udyok sa PhilHealth na bakit nakaroon na naipatupad ito para sa acute malnutrition? Well, unang-una, alam mo tayo ay signatory dun sa tinatawag na Sustainable Development Goals. And one of those SDGs is to alleviate poverty and malnutrition. So tumutugon po tayo doon, at dahil tayo nga ay isa sa lumagda para po mapababa ang malnutrition sa ating bansa, ay ginawan din natin ito ng ating benepisyo. Ganon din, alam mo naman na malnutrition has always been a challenge to our country. And so para po tayo ay makatulong din sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, na sila ay maging malusog at later on to be a productive Filipino people, ay ginawan po natin ang ganitong benepisyo. Incidentally, Dr. Ong, ito pong ating benepisyo na ito ay kasama natin ang ating mga international development partners katulad ng USAID, at baka po by October ay magkakaroon po tayo ng isang ground launch para po dito sa benepisyo na ito, kasi ito po ay isa sa mga unang strategiya to fight malnutrition. Yun pong healthcare financing or yung pong pagbibigay at pagtutulong ng pondo ng isang insurance para po masagutan yung malnutrition. So maganda rin po itong proyekto para sa Pilipinas, because kung magiging successful po tayo dito, ay maaari itong kopyahin or gayahin ng ibang bansa.
At paano yung ginagawa para sa pag-treat dito sa acute malnutrition? Meron ang RHU po ba ang magbibigay ng vitamins pagka ang mga masustansyang pagkain sa kanila? Paano yung ang gagawin ng Yes. PhilHealth? Yes, doktora. Kasama po sa mandated services ng ating polisiya, yun pong assessment, at yun pong counseling, at yun pong pagbibigay ng mga serbisyo katulad po ng tinatawag na RUTF or yung ready-to-use therapeutic feeds or foods kung hindi po kaya ng breastfeeding. Ganon din po kung may kinakailangang gamot, katulad po ng mga gamot para sa deworming, katulad po ng albendazole or mebendazole, kasama po siya sa ibibigay natin. Ganon din po yung monitoring and visits, regular visits para po dun sa ating mga malnourished children para po masigurado na una sila ay kumakain at umiinom ng gamot para po masagutan nga yung malnutrition. So may mga ganyan pong mandato at mandated services para po mabayadan natin yung tinatawag na pakete natin for malnutrition. Meron po bang certain number of months ang pag-aalaga sa mga ganitong acute malnutrition? Katulad po sa TB, 6 months. Dito sa acute malnutrition, may certain number of months? Well, tuloy-tuloy po siya, but yung pong ating coverage para po dito sa ating PhilHealth severe acute malnutrition ay meron po tayong monitoring ng mga 3 months because meron po tayong regular visits na binabanggit na 12 visits once every week, at meron din po natin, at yung pong mga visits na yun ay babayadan natin. So tinitingnan po natin na by around 3 months, meron na po tayong makikitang pagbabago o epekto sa ating mga kabataan. At meron nagtatanong, Doc, is but of course, yun pong mga counseling, yun pong mga pagtuturo, at yun pong pagbibigay natin ng payo tungkol sa breastfeeding ay umaabot po siya hanggang 2 to 3 years. At yun po ay patuloy na dapat ginagawa na ng ating mga health facilities or ng ating mga allied health workers. At may nagtatanong, Doc, is kasi ang nabanggit natin kanina, ito ay para sa 60 o 5 taon pababa, 60 months below. What if meron daw silang anak na 10 years below na malnourished din daw? Sa ngayon ay wala tayong benepisyo para doon sa more than 60 months old or 5 years. Pero alam po naman natin, doktora, na ang mga ganitong kabataan ay nakakakain na ng pansarili. So dapat po dito sa mga ganito ay binibigyan na po ng tamang pagkain at binibigyan na po ng tamang payo para mas maging malusog yung mga ganitong kabataan. At yun pong mga ganito ay sinusuportahan na rin naman ng ating gobyerno sa pagbibigay ng mga bitamina na makukuha sa ating mga rural health centers. Oo, kasi mga infant di pa marunong kumain ng kanilang sarili, umaasa sa breastfeeding. Yes, opo. Kung mga infant kasi at mga kabataan, either breastfeeding siya or kung hindi kakayanin ng breastfeeding, ayun nga pong ready-to-use therapeutic foods na tayo po ay magbibigay at babayadan natin kasama sa pakete para masigurado natin na malusog sila. At kung sakali, para maulit, makuha ko lang yung number. Kung sakali may mga na-ospital o hindi na nabibigyan ng deduction, lalo na dito sa leptospirosis o anuman PhilHealth benefits sa kanilang hospital bill, saan sila pwede tumawag o mag-text? Pwede po silang tumawag sa ating hotline at 0286622588. Pwede rin po silang mag-email sa atin at actioncenter@philhealth.gov.ph or pwede po silang mag-message sa ating social media sites, sa ating pong Facebook, PhilHealth Official, at po sa ating Twitter at Team PhilHealth. Or again, pwede nyo pong ipaalam kay Dr. Ong at sa kanyang programa at yan po ay siguradong makakarating sa amin sa PhilHealth. Yan po. At sa pahali ito, pwede po ba ako humingi ng iyong mensahe para sa ating mga kababayan o meron po bang mahalagang balita po o anunsyo mula po sa PhilHealth?
Ah, katulad po ng ating palagi ang sinasabi, para po mas masigurado natin at mas madali yung ating pagkuha ng benepisyo sa PhilHealth, wag lang po nating kalimutan yung tinatawag na 4M ng PhilHealth. Una, magpa-register. Pangalawa, mag-update ng ating information. Pangatlo ay magbayad ng premium. At pang-apat, mag-avail ng ating mga benepisyo. So yan lamang po, Dr. Ong, and gusto ko rin pong ipaalam na patuloy po ang pagpapalawak at pagpapaganda ng benepisyo ng PhilHealth para po mas masigurado na ang bawat Pilipino ay merong tinatawag na financial protection pagdating po sa panahon ng pagkakasakit. So maraming salamat, Dr. Ong, and good morning to everyone. Good morning din po. Maraming salamat po, Doc Is. Thank you. Bye-bye. At muli po, ang nakasama po natin ay si Dr. Israel Francis A. Vargas, PhilHealth spokesperson and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector. Ang PhilHealth po talaga ay nagbibigay ng tulong para sa paggamot ng leptospirosis, dengue at severe acute malnutrition. Sa pamamagitan ng kanilang benepisyo, makakabawas ito sa mga gastusin sa ospital, gamot at iba pang kinakailangan serbisyong medikal. Mahalaga ang pagkakaroon ng PhilHealth upang masiguro na ang bawat Pilipino ay may akses sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Lalo na sa mga ganitong uri ng sakit na maaaring magdulot ng malubhang kalagayan. Kung meron kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong magkatubiling magpadala ng mensahe sa ating social media accounts at asahan po ninyo. Ito po ipaparating ko po sa PhilHealth. At lalo na po kung meron po kayong mga question, kung kaya ko sagutin, sasagutin ko na. Pero kung sakali naman na hindi kayo nabigyan ng PhilHealth deduction, basta titingnan nyo lagi kung na-admit po sa hospital, titingnan nyo lagi doon sa, let's say, kunwari, less senior o less PWD. And then, nandun talaga may words na less PhilHealth deduction. Kapag hindi po kayo nabigyan ng deduction, mag-ano na kayo, magtaka na po kayo. At kailangan, kung let's say, kailangan ipaalam na kagat ninyo sa PhilHealth, okay naman mag-message po kayo sa akin. And then, ako na mag-refer po sa inyo doon sa Leo, kung saan Leo na nag-handle doon sa ospital na yun. Para, ito po naman ay para sa akin, ito unang-una, karaay ko po bilang Pilipino, talaga meron talaga tayong benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. At dahil sa, kung hindi nyo alam, magtanong lang po kayo sa akin. O let's say, alam po ninyo, papasok kayo sa ospital. Alamin ninyo pwede kayo mag-message sa doktora, mayroon ako ganitong sakit, papasok sa ospital, meron pa ako makuha benepisyo sa PhilHealth. Ayan, kaya ko kayo. Pwede ako magtanong sa PhilHealth, o kaya naman nakaproblema kayo, ito ay paparating natin kaagad sa PhilHealth. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:20 na umaga, kautyam din sa Punsaki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, papasadahan naman natin ang mga importanteng balita para sa ngayong araw, ngayong araw na Huwebes. Back to DWBL Studio. Health and Travel. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.